Ako po, mga Sana Banataros, all. pag-usapan natin itong bagong revelasyon ni Anjo Iliana. At nagbanta na talaga dito kaila Joey De Leon at Vic Soto. Oo, grabe ito. At ito yung panibagong pambubudol ni Marcos Jr. May video tayo nakita na kung saan ay ito pala yung dahilan ng pagbagsak ng natin. Oo, at hindi po ito binabalita sa ibang mainstream media. Bakit kaya hindi binabalita ito? Yan po yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Hindi pa rin gumagaling ang aking ubulis. Siyempre, ganun talaga. At yun, mga kamusta? Siyempre, bago tayo magsimula, dito muna tayo. Yan, mga Banateros, mga kabiya sa mga gusto po, no? So, wala pong pilitan ho yan, ha? Yang SMNI Foundation, siyempre, support nyo po ang Facebook page niyan. At ng Vox Populi, sa Sabado ho, mapapanood nyo na po ang Banateros, no, sa SMNI. Yan. The Vox Populi. Kalino talaga naman. Kahit ako di ko naisip yun. Yan, sa mga nais po mag-donate ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo, ang katiwa-tiwala po dyan na pwede nating at talagang lubos natin pinagkakatiwalaan ay ang SMNI Foundation. Ito po, wala pong pilitan dyan, ha? Sa mga gusto lamang na magbigay ng donasyon para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. So, syempre, as usual, may mga re-reactionan muna tayo mga photo dito, mga photo. Oo, bago tayo mapunta dun sa mga video na papanoorin ho natin. Eto muna, dito muna tayo sa isang picture na ito ng isang tulonggis na sinisipa po ang mga Pilipino dahil nagtayo daw ng bahay sa floodplain. Gumawa ng tirahan takaw sa kuna. Tanginang yan. Kung hindi nyo sisihin yung bagyo na walang schedule paglapag ng bansa natin, yung tao na naman sinisisi nyo ngayon. No? Talagang, ewan ko sino ba to? Representative pala to. Pangasinan, 2nd District. Si Mark Cuangco. Ay, alam na this. Cuangco pala apelido mo. Alam namin ang mga istorya ng mga Cuangco. Kaya wag mo kaming daanin dyan, sir. Tsaka, sir, ba't mo sinisisi mga tao na nagtayo ng bahay doon? Kung yun lang din talaga yung lupa nila, or kaya dyan lang sila nakahanap ng matitiran, or sabihin na natin maupahan. Hindi mo yun dapat sisihin. Ang dapat sisihin dito nung una, yung pagmimina na yan at yung yung flood control ng mga ninakaw ng mga kasamahan mo, lul. Isihin mo pa yung mga kababayan natin dyan. Isip ka nga, ha? Oo, representative ng Pangasinan, 2nd District, Cuangco. Naku po. Alanganin sa'yo, sir. Kaya pala ganito mindset mo eh. No? Kaya alam naman natin ng mga Cuangco, mga dilawang tae yan eh. No, tingnan mo mag-isip, di ba? Sinisip pa yung mga tao na doon daw tumira. Anak ng teteng palibasa, mayaman kayo eh. Kaming mahihirap kahit saan pwedeng tumira basta may matirhan, may masilungan ng pamilya ko. Okay lang, walang problema yun. Hindi nyo kasi naiisip yung kasi mayayaman, mapepera kayo. Mga putang ina nyo. Bobo eh, no? Ang lakas makatanga nung niya, nakaka-high blood. Ang lakas makakainom ko lang ng luya tsaka bawang pero na-high blood ako sa'yo. Nakakatanga yung komento nito eh, no? Tanga na parang pinamukha mo pa sa mga Pilipino na tanga-tanga sila. Na bakit doon sila nagbahay. Malamang, kung makikita mo naman itong mga bahay na to, paupahan yan eh. Ang mga Pilipino kung saan makasilong, na safe na alam nilang hindi sila maulanan,
makakapasok sila pang araw-araw, yung tipong pang normal lang na buhay, okay na sa atin yun, lalo sa ating mga ordinaryong mga Pilipino. Kasi kayo hindi nyo nararamdaman yun kasi nasa mansion kayo, nasa malalaking bahay kayo, at isa kayo sa mga dahilan kung bakit may baha na ganyan. Ulul, tigilan mo kami. Kuwang ko. Hindi ko naman nilalahat, no? Oh. So eto naman, dito naman tayo kay Daniel Padilla. Na-content na natin to kahapon, no? So dito, sabi niya kasi dito, bakit ang mga lumalaban sa korupsyon ang hinuhuli at hindi ang mga mismong korap? So dito, binarag siya ni Attorney Rowena Guanzon at sabi, mahal kita Daniel, pero yung boss ng mama mo, si Martin Luther King, ang dahilan kung bakit lumalala ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Boss pala ng mama ni Daniel Padilla si Martin Romualdez. Paktay ka dyan, Daniel. Pero wala namang mali dun sa sinabi ni Daniel Padilla. Wala namang mali dun, no? At yun naman kasi talaga dapat. Kaso ang nangyayari nga ngayon, kung sino yung mga lumalaban sa korupsyon, kagaya namin, kami pa yung masama. Kami pa yung fake news. Kami pa yung wala daw kwenta sa Pilipinas. Yan yung tingin sa amin. Yung mga lumalaban sa korupsyon ngayon, kinukulong. 'Di ba? Pinapahirapan. Kagaya ni Pastor Apollo Sikibuloy, na isa sa mga lumalaban sa korupsyon, naglalakad ng katiwalian sa gobyerno, kinulong. Si Pangulong Duterte na pagkatanda-tanda na, ikinulong din kasi na-checkmate lagi si Marcos Jr. Marami pa iba dyan. So kaming mga banatero, si Banat Boy, tad ng kaso. Hindi lang si Banat Boy, nandiyan si Boss Dada din, si lahat, halos may kaso. Ako lang walang kaso. Kasi ako mabait. Tsaka sasakit ulo nila sa akin pag kinasuhan nila ako. Ulit-ulitin ko pa rin yun. Wala naman kasi akong wala namang ginagawang masama dito sa vlog ko. Lahat naman sinasabi ko, totoo lang. 'Di ba? So wala akong pakialam diyan eh. Dahil siya ang utak ng pagkagulo. Gulo dahil gusto maging presidente kahit siya na ang hari ng mga magnanakaw. Prinsipe lang si BBM. Uy, grabe ha. Prinsipe lang ba si BBM? Kasi kapag minsan nakapagkwentuhan kami nila Banat Bay, ganyan din sinasabi na talagang etong korupsyon parang secondary lang si BBM eh. Ang talagang pasimuno si Lisa Araneta Marcos tsaka si Martin Romualdez. Yan daw talaga. Kasi si Banat Bayata, nakausap niya na to ng personal si Marcos Jr. Wala daw kwenta. Sorry wala daw kwenta daw talaga to. Si Marcos Jr. kausap. Habang kinakausap mo, tango lang ng tango. Tapos pag medyo naguguluhan nun sa sinasabi mo, tatawagin daw si Lisa, tapos magtatanong. Ibig sabihin parang wala siyang sariling desisyon. Diba? Sa madaling salita, bangag. Ay, sorry. Sa madaling salita, siya ay bangagers. Oo. Kaya ganun, parang hindi niya daw, parang ang hirap niya daw kausap talaga. Ayun yun sa kwento ni Banat Bay, tanong nyo sa kanya. Prinsipe, nga no? Kasi talagang nababalit, talaga eh. Di ba kagaya ng sinabi ni Amy Marcos, may punto dun si Amy Marcos na na ang talagang nagmamanipula ng nakawan sa Pilipinas ay si Martin Romualdez at si Lisa Araneta Marcos. Pero hindi ibig sabihin nun, absuelto na si Marcos Hindi ho po pwede yung ganun, no? Siya presidente, siya pa rin dapat managot ng lahat ng to. Lahat ng mga namatay,
nasiraan ng ari-arian, nasiraan ng bahay, nawala yung mga napundar nila, dapat sisihan kay Marcos Jr. Kasi nga kung maayos naman yung flood control sa Pilipinas, walang mangyayari ng mga baha ngayon sa bansa natin, di ba? Hayaan nyo na, mamamatay din yan sila. Grabe, no? Ito, grabe. Grabe to. Sabi niya, Saldico, nakakaramdam ng matinding pag-aapi. Utang ina mo. Ikaw pa nakaramdam ng matinding pang-aapi? Harap ng buhay mo dyan sa ibang bansang hayop ka? Gago ka ba? Karamdam ng tinding pag-aapi. Ulol! Sarap-sarap ng buhay mo dyan, palipad-lipad ka lang kung saan mo gustong pumunta, dala-dala mo yung pera namin dyan, tapos nakakaramdam ka ng matinding pang-aapi ni Marcos Jr. tsaka ni Martin. Kasi nararamdaman mo na nailalaglag ka na nila, ganun ba? Tigil-tigilan mo kami dong. Tigil-tigilan mo kami dyan. Oo. Ayos ka. Karamdam. Nakakaramdam daw siya, sabi daw ng ayon sa kanyang abogado, ang pakiramdam ni Saldico ngayon, inaapi daw siya. Biktima raw. Kawawa naman, ikaw pa yung biktima, ang nabaha sa Cebu at Bulacan ang totoong nagdurusa. Sabi ni DJ Chacha. Ang galing din itong sila sila DJ Chacha tsaka nila Ted Pylon. Alam niyo sila na lang nakikita kong mga anchor ngayon na mga kilala na talagang masasabi nating neutral. Hindi Duterte, hindi Marcos, talagang lahat binawa. Hindi ganun dapat. Kaming mga Duterte supporters, hindi naman kami naghahangad na sambahin nyo o suportahan nyo si Pangulong Duterte. Pero ang kahilingan lang namin dito maging pantay Diba? Yung katulad nito, nila DJ Chacha, nila Ted Pylon, nakadepende lang sila. Pag alam nilang mali, sinusupalpal nila. Nagbibigay sila ng komento. Pag alam nilang tama, sinusuportahan nila. Ganun din naman din kami ng mga banateros. Hindi naman namin pinupush na suportahan nyo si Pastor Kibuloy, suportahan nyo si Duterte. At saka yun, ang pinakamaganda doon is kayo mismo bumuo ng patunay sa sarili nyo na talagang tama ang ginagawa. Kaso kung halimbawa, katulad kayo ng mga loyalistang tanga na nakita lang dun sa Facebook kahit na yun ay AI or ano lang, pinapaniwalaan agad. At kung ano lumabas sa ibang mainstream media, puwera ang SMNI, yun na agad yung papaniwalaan. Sinabing Duterte ang ang pasimuno ng flood control, paniwala sila dun. Tanga nga Ito rin, isang tanga. Tangina, ang daming mga kabahayan na na tawag dito na nasalanta dahil yan sa pagnanakaw niyong dalawang hayop kayo. Tapos ngayon aping-api kang hayop ka. Kala mo ikaw yung nawalan ka ng pamilya, Saldico? At tanong lang, nawalan ka ng pamilya? Nawalan ka ba ng ari-arian? Naiuwi mo pa nga yung mga helicopter mo dyan sa ibang bansa yung mga kababayan natin, durog yung bahay nila. Nasa background ng picture na saan nakaganyan ka pa. Kala mo natatai kang hayop ka. Yung mga kababayan natin sa Cebu, wala nang namatay yung kanilang anak. Namatay yung kanyang magulang. Namatayan sila ng mahal sa buhay. Nawalan pa sila ng ari-arian. Nawalan sila ng bahay. Nawala yung mga napundar nila ng ilang taon. Biruin mo yung napanood kong OFW. 20 years siya sa ibang bansa. Ang napundar niya, bahay, kotse. Asan na yung bahay, kotse niya? Wala na. Dahil yun sa pagnanakaw yung dalawa ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, ikaw pa naaapi ka? Fuck you. Mamatay ka na sana, gago.
Yun ba't gaya ganyan, no? Yung mga sila yung gumagawa ng kantarantaduan, sila yung ang lakas ng loob magpaawa, epek. Ang ina. Galawang politikong politiko eh, no? Ayop na to. Eto pa. Muling nabuhay. Muling nabuhay ang gago. Buhay pa pala to? Ang pakikipagtulungan sa ICC ay pagpapakita ng paggalang sa batas. Putang. Ha? Gago ka ba? Bakit? Batas ba ng Pilipinas? Batas ba ng Pilipinas ang batas ng ICC? Gago ka ba? Ito yung kasabihan na hindi lahat na nagsasalita dapat mong paniwalaan. Ito talaga. Yung ibinibintang nyo kay pastor na kulto-kulto, yung pinag-ano nyo kay pastor na mayabang, na wala sa ayos yung utak. Ito, wala sa ayos sa utak. Ito, wala ayos utak. Ha? Bakit wala ayos utak? Kailan naging batas ng Pilipinas ang batas ng ICC kung ayos utak niya? Tulongis talaga tong gurang na to. Kung kailan tumanda tsaka nagtanga. Tsaka naging tanga kung kailan tumanda eh, no? Pag nag-ano to, pag nangangaral, hindi ito sa lahat ng issue nang ipinakita na ugali ni Abante, sa lahat ng kapalpakan ng taong to, tanong ko lang doon sa mga nakikinig pa pag nagmimisa to, naiisip nyo bang totoo sinasabi niya? Hindi, tanong lang naman. Wala namang masama magtanong eh. Diba? Ang daming mga pastor dyan. Nila pastor, Apollo Kibuloy. Sino ba to? Yan, yung mga Villanueva. Manalo. Ano pa ba? Yung isa pa, nakalimutan ko yung namatay ano bang pangalan nun? Basta yung kadebate lagi ni Pastor Apollo, nakalimutan ko yun. Sila, kapag may katanungan sila, sinasagot nila. Okay lang. Ito, pag tinanong mo to, kakasuhan ka. Ang inang yun, no? Kung kailang alam mo yung siguro pag hindi ko din nadamay ang relihiyon ni Benny Abante. Ang punto ko kasi dito, sa dinami-daming kapalpakan na ginagawa nitong pastor nyo, nakikinig pa kayo dyan? Ha? Yun lang. Dito pa lang tingnan nyo, maling-mali na Parang gusto niya ipamukha sa atin na yung batas ng ICC at batas ng Pilipinas ay iisa na. So ibig sabihin, inamin mo talaga na kontrolado na tayo ng Amerika. Naku po, aamin din naman pala eh. Ganun ba, Benny? Talagang ikaw na mismo umamin na kontrolado tayo ng Amerika? Kaya ba zero tariff? Ha? Ganun ba yon? Kaya ba sinusuko nyo ang mga hadlang sa plano ng Amerika dito sa Pilipinas? Ha? Kaya ibinibigay nyo sa mga dayuhan yung mga hadlang sa plano nila dito na kriminalasyon. Kriminalasyon. Na pagpapalaganap ng krimen sa bansang Pilipinas. Kasi hawak na talaga tayo ng Amerika. Kasi dito, ang linaw ng sinabi mo eh. Ang pakikipagtulungan sa ICC ay pagpapakita ng paggalang sa batas. Kita na magkaiba tayong batas at una-una walang jurisdiction dito ICC sa bansang Pilipinas. Nagkaroon lang nung umupo si Marcos ulit. Pero tinanggal na yan eh. Kahit nga Amerika, sinusuka yung ICC. Tado. Kailang tumanda, tsaka naging tanga. Ayoko niyan. Ang pangit ng mukha, utis bayag. Eto, papakita natin ulit. Ang mahiwagang, totoong kasabihan. Walang mga diskaya kung walang saldi ko.
Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos Jr. Alam na this. Palagi ko yan ipapaalala sa inyo. So mapunta na tayo dito sa video na tinutukoy ko na panibagong pambubudol na naman ng Administrasyong Marcos sa atin na hindi ibinabalita sa ibang mainstream media. Panoorin nyo. Hello guys, nakita niyo yung bagong release ng news ngayon sa GMA na bumagsak by 40.5% yung inflows ng Philippine FDI. Grabe. Ang FDI guys is Foreign Direct Investment. Guys, nakaka-bother to. Sana aware kayo. Sige, explain ko sa inyo para aware kayo. Yung FDI is direct investment. Ito yung pera na nanggagaling sa ibang bansa. Pinapasok to sa atin para makapagtayo ng negosyo, ng factory, ng building, ng power plant, ng BPO site, or kahit yung mga joint projects with government. So kapag mataas yung FDI, ibig sabihin, tiwala yung ibang bansa sa ekonomiya natin. Pero kapag bumababa, ibig sabihin yung mga foreign investors nag-aalangan sila. So bakit sila nag-aalangan ngayon? Siyempre, alam nyo na. Kasi doon sa malaking issue ng korupsyon na alam nyo naman lumalabas lately tungkol sa gobyerno at sa mga project ng gobyerno. So, kaya tinatawag itong karamihan yung flood control scandal. So, yung mga dating gusto mag-invest dito, nagbabantay muna sila. Nako, safe ba yung pera nila? Diba? Siyempre, mapapasip. Ikaw, kahit ikaw mismo, investor ka. Siyempre, yung pera mo ayaw mapunta sa kamay ng alam mo wala nang mapupuntahan. Tsaka, tangina, naging investor ka, naging businessman ka kung sasayangin mo lang din naman pera mo. Kung mapupunta lang sa basurahan yung pera mo or sa bulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi, wag na. Parang sila lang yung binuhay mo dun. Agula, ibubulsa lang, diba? So, parang ang iniisip nila, ba't pa ako mag-i-invest dyan? Baka mapunta lang sa bulsa nila. O kaya ma-delay dahil dyan sa gulo. Pero guys, hindi lang naman yun yung factor. Siyempre may mga ibang factors din bakit bumabagsak ang FDI. One of the factors din is siyempre sa taas yung... Ang masama niyan, ma'am, isisi na naman sa Duterte. Kaya bumabagsak ang FDI dahil sa panggugulo ng Duterte. Dahil yan sa nakaraang administrasyon. Yan ba naman nasa utak nila ngayon? Yan ang masama dyan, ma'am. Yung nilabas mong yan, Duterte na naman kakabagsakan yan. Interest rate sa ibang bansa. So, syempre, mas attractive mag-invest doon. Another din is yung unstable policy. Syempre, every time na nagkakaroon ng bagong presidente, nagkakaroon ng mga bagong rules every year. And also, syempre, mas competitive din talaga yung mga neighboring countries. Yung mga kapitbahay natin na bansa katulad ng Vietnam, Indonesia. Kasi doon mas mabilis, mas mura na magtayo ng negosyo. Meron nga ako nakausap before noon sa Thailand. Japanese, investor sila sa Thailand. Tapos nila taga sa Philippines, ganyan. Tapos sabi nga nila na parang ang hirap magnegosyo sa Pilipinas. Sobrang mahal, ang daming kailangan padulas. Ang daming kailangan daanan. So, imbes na mag-invest sila sa Pilipinas, nag-invest na lang sila sa ibang bansa na mas maayos kausap. Kasi sa Pilipinas, ang hirap daw talaga kausap. Gawan nga ng ang dami. Ngayon, alam nyo na kung ba't napag-iiwanan ng Pilipinas ngayon. Kesa sa Hong Kong, Thailand, Vietnam, Japan, China, ano pa ba? Taiwan, Thailand. Bakit yung mga yan dati mas mayaman pa tayo sa mga yan? At bakit ngayon na mas tangina, halos ultimong investor kinakaayawan na tayo kasi nga sa ganyang patakaran ngayon. Sa nangyayaring corruption din ngayon. Natatakot ang mga investor na maglalaan sila ng pera tapos mapupunta lang sa bulsa ng mga politiko. Biruin mo yung Thailand, mas yung Vietnam na lang Mas sa atin, mas head sa atin ng Vietnam. Pag-iiwan na eto na lang, Africa. 'Di ba? Africa, mas dihamak na mas mayaman tayo diyan. Pero ano ngayon? Nga. Kaya 'di ba nagmamakaawa na si BBM, sabi niya. Bukas po ang Pilipinas para sa mga investor. Bukas nga niyang Pilipinas sa mga investor. Ang tanong, gusto ba ng mga investor?
Pang kailangan under the table. Sobrang nakakahiya, diba? So ngayon, ano ba yung mga ginagawa ng mga investors na yan sa Pilipinas natin? Bukod sa syempre nakakatulong sila na makadagdag ng mga trabaho sa mga Pilipino. Nung previous administration, nung administration ni Duterte, share ko lang sa inyo ha. Kasi baka sabihin nyo, DDS ako, Duterte supporter ako. Ang share ko sa inyo is facts. Yun yung nangyayaring realidad ngayon. Katulad na lang Attorney Rowena Guanzon. Alam natin kakamping yun. Pero alam niyang mali na yung nangyayari. Alam niyang mali na yung ginagawa ni Martin Romualdez. Alam niya na mali ang ginagawa ng Administrasyong Marcos. Anong nangyari? Diba? Mas sinusuportahan niya ngayon si BP Sara kaysa kay Marcos. Kasi alam niyang mali. Pag nagsalita ka kasi ngayon ng against sa administrasyon at ikinumpara mo yung nakaraang administrasyon, sasabihin DDS ka. Ay, DDS yan. Ganun agad yung utak nila eh. Mag-iilan na lang naman sila. Hayaan na natin siguro. Data from the last administration. O sige, hindi lang administration nga. Pag-usapan na natin yung year 2016 to 2022. Sobrang daming mga FDI projects nun. Kasi during that time, medyo mas stable pa yung direction nung gobyerno. Kasama na natin dyan yung Build program. So yung mga infrastructure investments nun, as far as I remember, correct me if I'm wrong, maraming mga China-funded projects nun. Yes, kung mapapansin nyo, super close nung past administration sa China kasi ang dami naman talagang mga FDI projects ng China dito. Tulad nung parang Kaliwa Dam project. Meron pa Chico River Pump Irrigation Project. O yan Oo, yung mga project ng China sa Pilipinas. Pero ang tanong, bakit mas kinakampihan ni Marcos Jr. ang Amerika kaysa sa China? Hindi na lang siya dapat pumagitna. Hindi naman namin pinupush si Marcos Jr. na kumampi ng gusto sa China. Ang gusto namin is maging gitnaan siya sa lahat ng bansa. Huwag siyang kumampi sa isang bansa tapos kakalabanin yung ibang bansa. Kasi ganun na ganun ang ginawa ni Pangulong Duterte. Nasa gitnaan lang siya. Nasa gitna lang siya ng Amerika versus China. Nasa gitna lang siya ng Japan versus Korea. Ganun lang yung Nasa gitna lang siya ng US tsaka Russia. At least wala siyang kaaway. Lahat ng namumuno sa bansa, sa buong mundo, is walang issue. Walang sama ng loob sa Pangulo natin. Ganun dapat. Kaso ngayon nangyayari sa daming proyekto na nagawa ng China dito sa bansang Pilipinas. Ayun pa yung inaway ni Marcos. O tingnan nyo ngayon kung anong ginagawa ng Amerika ngayon, di ba? Walang kwinta. O ngayon, eto pa. Yung FDI, sa pagkakaalam ko, yung purpose ng pag-alis-alis ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas para makakahakot ng iba't ibang investor sa iba't ibang panig ng mundo. Na ang pagkakaalam ko, ang budget doon sa travel ni Bongbong Marcos ay nagkakahalaga ng 84 million. Budget yun sa kanyang travel. At palagi siyang lumalabas ng bansa, alam niyo yan. Binabalita yan, hindi yan fake news. So ngayon, bakit bumaba ang FDI ng Pilipinas kung lagi namang umaalis si Marcos Jr.? So ibig sabihin, yun yung patunay na isa talaga siyang weak leader. Isa talaga siyang weak leader. Paano naging weak leader? Usapang summit tayo. Lahat ng bansa doon gusto at proud sa nangyayari ngayon sa China. Tapos ikaw babanatan mo, tanga ka ba? Diba? So ngayon, paano kapag kakatiwalaan ng ibang bansa, yung pinaka gusto rin nilang bansa, kinakalaban mo? What if na lang na magkaroon din sila ng depekto sa'yo, aawayin mo din sila. Diba? Kung yung China nga na isa sa pinakamalaki at maituturing mo ng first world country, kinakalaban mo, winawalang niya mo, what if pa kaya sila? Na lang sana isipin ni Marcos Jr. Napakisamahan mo. Hanggat mapapakinabangan ng Pilipinas, pakisamahan mo. Hindi yung sasabihin hindi, sinasakop na tayo, putang ina. Isang missile lang tayo dito, ubos tayo dito, mga tanga.
Kung gugustuhin ng China, isang pitik lang tayo dito, Malatanos. Gunaw tayo dito. Anong laban natin sa China pag ginusto nila sakupin yung Pilipinas? Wala tayong magagawa doon. Amerika, tutulungan tayo. Ay yung ibang bansa nga, hindi to nilungan ng Amerika nung nagkagera, tayo pa kaya? Ano mapapala sa atin ng Amerika? Ngayon, ito yung tanong, lalo na dyan sa mga loyalistang tanga. Asa na yung pinagyayabang nyo na ang dami ng investor sa bansang Pilipinas? 'Di ba? Asa na? Nga. O sino ngayon yung fake news? Sino ang fake news ngayon? Aside from China, yung Japan is also active in investing here. Meron silang partnership with ADB Bank or Asian Development Bank na mga railways. Nirehabilitate nila yung MRT3 doon sa railway from north to south. And then sa Manof naman, an industrial zone, marami ring mga naging FDI projects dyan. Katulad nung expansion ng PEZA. May pumasok na mga kumpanya from Korea, Japan, US. Tsaka mga electronics and semiconductors, meron din mga nag-invest. Tsaka halos lahat naman ng bansa sa mundo sa ang pinakamalaking investor, China US, Japan, tsaka Korea. Another na sobrang nag-boom pa nun is BPO tsaka tech sector. Kasi dumami yung mga BPO offices nun. Dahil din syempre sa mga foreign companies. Tulad ng Accenture, IBM, Concentrix. Tsaka mga iba pa na nag-expand dito. Kaya marami rin talaga mga nagkatrabaho dahil sa mga BPO expansion na yun. Energy products. Marami mga naging partnership din talaga with China and Japan. Mga renewable power, tsaka mga coal projects. So, noong 2021, kahit pandemic nun guys, parang kumbaga umabot ng $10.5 billion ang FDI inflow no dito Biruin sa Pilipinas. Nyo yun, ha? Actually, isa sa pinakamatindi. Biruin nyo yun, ha? Partida, pandemya pa nun. Taas sa ASEAN. Yan, ha? Pinakamataas sa ASEAN. At yan, ha? May record yan. Baka sabihin nyo, nagpapaniwala ako dito kasi maganda. Hindi, ha? May yan, record na, naka-record po yan, research niyan, pinabalita ko na nga, tapos re-research ko pa. Abuso na kayo. Hindi nga kayo makapag-share ng video namin Share ka muna dyan. Share nyo muna sa mga kachika nyo dyan sa Facebook, ha? Kesa pag-usapan nyo yung mga kapitbahay nyo, ito na lang ang i-share nyo dun, Mare, latest. Ganon. Hindi yung, Mare, latest sa kapitbahay natin sa kabila. Hindi ganon. Chismosa. Binungangaan no? Gago. During that time. Pero sadly, unfortunately, ngayon, pagtapos ng mga ilang taon, dahil mga galit sa'yo na mga loyalista ate. Masyado mo silang binaon. dahil dyan sa corruption scandals, economic slowdown, mga uncertainty sa policies, maraming mga foreign companies nag-pull out. O kaya nag-hold muna sila ng mga expansion plans. Kaya nakakalungkot, ayaw mo na nilang mag-invest sa bansa natin kasi natatakot sila So yung investors, confidence, malaking epekto yan. Kasi syempre ayaw nila masayang yung pera nila or kaya mahirapan sila mag-operate dito. Syempre alamin na naman natin kung ano yung direct impact nito sa Pilipino. Pag onti ang negosyo, onti rin yung trabaho. Kasi for example, may magtatayo ng factory sa Batangas o kaya sa Bataan. Syempre libo-libo na naman mga Pilipino yung magkakaroon ng trabaho. Pero goods naman yun. Maganda naman talaga yun. Pag maraming investor sa Pilipinas, maraming mga Pilipino na magkakaroon ng trabaho. Ayan, tanong, asan ang investor? Yan yung pinakatanong dyan. Diba? Halos naikot natin ni Bongbong Marcos ang buong mundo. Wala naman na halos nakuwang investor. Tapos yung investor, syempre walang trabaho. Another is, yung nag-delay yung build projects. Wala na nga build. Dapat kasi meron yung continuous support from the foreign investors. So, syempre, maraming mga government projects na partly hindi na funded ng mga investors. So, yung mga initiative na yon na mga tren, kalsada, airport, na delay. Napuputol yung mga infrastructure plans. So, ano resulta nito? Traffic. Traffic pa rin. Kasi syempre, kulang sa public transport. Syempre, mas mabagal din yung pag-unlad sa mga probinsya. And another impact nito, syempre kapag onti ang investor, onti ang pasok ng dolyar sa Pilipinas.
So, magiging impact ito sa piso, Ayun na nga. Kamakailan lang nabalita ng TV5 yan. At ng ibang network na pinakamababang dolyar sa kasaysayan ng history ng Pilipinas. Ayun na nga yun. Tama yung sinasabi ni na ate. yung piso. Kapag humina yung value ng piso, tataas yung presyo ng mga imported goods tulad ng gasolina, bigas, at yung mga iba't ibang produkto pa na nanggagaling sa ibang bansa. Kaya ang sakit Kaya pala hindi nagbenta si Marcos Jr. ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu. Nagmahal pala. Oo. Makamalugi siya. Kaya pala walang nagtinda. Ewan ko lang shoutout dyan sa mga taga Cebu. May nagbenta ba dyan na taga-administrasyong Marcos? Kasi nung nalindol kayo, binentahan kayo dyan eh. Ngayon ba, binentahan ulit ba kayo? Tumataas ang bigas pala ngayon. Naku po. Lugi ang negosyo ni Marcos. sakit kasi magtataas na naman yung presyo. Tapos, ang pinakamasaklap pa dito, syempre, kasabay nung pagbagal ng mga FDI inflows is yung mga local businesses dito sa Pilipinas, bumabagal din sila. Kasi syempre, yung mga foreign partners nila, kulang sa kapital para mas lumago sila. So, ngayon hindi makapag-expand, hindi sila makapagbukas ng bagong branch, and pinakamasaklap, hindi makapagtaas ng sahod. So, tuloy, stagnant yung income. Hindi lang ng mga negosyo, but also yung mga empleyado. Pero, yung cost of living tumataas. And another impact na nakikita ko rin dito is kapag nabawasan ng mga investors from foreign is nababawasan yung transfer ng knowledge. Kasi alam niyo naman, dito sa atin na third world country, delayed tayo when it comes to progress ng 12 years. So kumbaga sa ibang bansa, sa mga first world country, sobrang advanced na ng mga technology nila doon. Dito, delayed ng 12 years. Na. So ngayon kung wala... Tuloy mo 12 years ang agwat ng ibang bansa sa atin. Sobrang napag-iiwan na tayo. Third world country na tayo. Sa ibang bansa, nung pumunta kami ng Hong Kong, yung kalsada doon, 4 ng patong. 3, 4. May kalsada rito, may kalsada rito, may kalsada rito, may kalsada doon. Yung mga yung squatter area doon, social, naka-building. Squatter area sa atin, nasa ilalim ng tulay. Squatter area natin na yun, daming mga adik. Hindi ko naman sinasabing walang adik din doon sa Hong Kong Pero kung talagang pagbabasihan nyo yung mga squatter doon, at hindi ko rin naman po, ako, tiga-squatter din ako noon, pero hindi ko naman po sinasabing mababantingin ko sa inyo, hindi ganun. Ay naano ko lang na yung squatter area ng Hong Kong pa lang itong pinag-uusapan natin nasa building. Nakita namin yun, tinuro sa akin yun ni Boss Dada nung pumunta kami dun. Talagang may kita mo. At nasa vlog ko yun, nandyan yun, nasa vlog ko nung nandun kami sa Hong Kong. Biruin mo, squatter area yun, pero isang building sila. Maayos tignan. 'Di ba? Samantalang sa atin dito, yung na lang yung kalsada na lang. Walang-wala sa kalsada ng ibang bansa. Kaya sandamakmak hanggang ngayon yung traffic sa atin 'Di ba? Hindi ka nangahali yung motor mo kung mataas ang sisi yan, hindi mo maharurot. Ano haharurot puro traffic. Sa expressway na may traffic pa. Pero mo yun Expressway na yan pero may traffic pa rin. Kaya nga talagang sino ba maapektuhan? Talagang ang kawawa dito, tayo. No, tayo ang kawawa dito kasi hangga't walang investor na dumarating sa bansang Pilipinas, walang trabaho. At wala talagang trabaho, mawawalan ng trabaho. Pag may umalis na investor, mawawalan ng trabaho mga Pilipino, yung iba. Pag may investor, magkakaroon ng panibagong trabaho. Kasi magkakaroon, kagaya ng sinabi nga ni ate, di ba? Ngayon, wala tayong investor kasi nga napakababa na ng FDI natin. Wala Kasalanan to niyan Huwag na nga tayo magsisihan. Pinakamagandang gawin ngayon, doblehin nyo sipag nyo. Wag na tayo umasa na antayin na lang nating matapos ang termino ni Marcos Jr. Yun na lang din talaga. Mga investors na mga
foreign, yung transfer of knowledge mo bagal din, umuunti, kumukulang, mas nagiging delayed tayo. Kasi honestly, kapag foreign countries yung mga nagtitrain sa atin, yung mga kumpanya, sa mga Pinoy workers, mas tumataas yung skill level natin. So yun, nasasayang kasi nawawala yung opportunity na matuto na magkaroon ng global standards. So in short, kapag bumaba ang FDI inflows, ramdam na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Job hiring mas onte, sweldo mas mabagal tumaas, presyo ng bilihin mas nagmamahal, mga public projects bumabagal, and yung value ng peso humihina. Kaya honestly, nakaka-disappoint yung nangyayari ngayon. Kaya sana maging aware tayo. Dapat alam natin itong mga bagay na to. Kaya maraming salamat sa'yo, madam, na nakalimutan ko yung pangalan ng Facebook page mo. Babawi na lang ako sa susunod, ha? Oo, maayos magpaliwanag si madam eh. So yun nga, no? Talagang dapat talaga maging aware kayo, mga Pilipino. Ewan ko na lang, doon nga lang sa pag-aaresto kay Senator Bato, pag pinayagan nyo pa yan, ewan ko na lang sa inyo. Eto, dito na tayo sa pinaka-topic natin. Ulitin ko pag sa oras na nangailangan ng tulong or kailangan ulit ng tulong ko or pagdidepensa sa Tito Vic and Joey dahil sa prangkisang Itbulaga, tutulong pa rin ako at hindi magbabago ang prinsipyo ko sa kanila. Pero, sabi ko nga sa inyo, dito lang tayo sa kung ano yung na-obserbahan natin noon. Panoorin natin tong video na to ni Anjo Iliana. Pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan. Uy, wag naman! Siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang. Tsaka may atraso sa akin yan. Yung si Jose Manalo. Grabe. Ito na, for the first time, at aaminin ko sa inyo, nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend. At minahal ko naman siya. Sa katunayan, nag-live-in kami ng almost 1 year. Ito yung nagandang Anjo Iliana, umaamin, di ba? Na ako nung naghiwalay kami ng asawa ko, nagka-jowa ako. Oo, ganun dapat. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. Okay. Yung girlfriend kong yan ay dancer. Uy! Ng Itbulaga. Kasi... Yan ba yung kaibigan ng kabit ni Tito Soto? Ay! Sorry. Sir Anjo, i-chat mo naman sa akin kung sino yan naging jowa mo kasi balita ko, yang naging jowa mo dating dancer, ayan din yung kaibigan ng kabit ni Tito Soto. Ay! Wala lang. Tuloy. Gusto ko yung yung mababait. Gusto ko yung hindi mayaman. Gusto ko yung masipag. Yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Sige. Minsan nag-LQ kami. Ngayon? Ay, nagsumbong sa akin. Yung girlfriend ko. Ang sumbong? Sabi sa akin kasi medyo parang umiiyak siya nun Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Aba? Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Aba? Hiwalay mero, no? May asawa na yan. Hiwalay na nga ako, di ba? No. Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa bahay, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. Mahirap so, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin. Ha? Yung yung babaeng nag-propose siya? Ayun pala yung jowa mo dati? Di kilala niya yung kabit ni Tito Soto. Ay, matanong po na tayo dun sa kabit ni Tito Soto. Sorry. Okay. So, bali girlfriend niya yung dati. Girlfriend pala ni Anjo Iliana yung asawa ngayon ni Jose Manalo. So, doon, wala naman tayong problema ho doon, no?
At wala din tayong problema kay Jose Manalo. Pero, usapang attitude. Sa buong host ng Itbulaga, kasi nakita ko yun, ilang beses ako. Alam mo kasi, ang isang tao kapag isang beses, dalawa, kahit isang beses lang i-approach ka, ramdam mo kung totoo or peke ang peke sama sa'yo. Ramdam mo yan, kahit artista pa yan or hindi. Ayon sa obserbasyon ko nung palagi ako, alam nyo naman yan, kita nyo naman dan, palagi tayo nando sa studio ng Itbulaga sa TV5. Usapang mabait at usapang suplado, may kukwento ako sa inyo. Usapang mabait muna tayo. Number 1 na number 1 ko na pinakamabait sa lahat ng Dabarkads, walang iba kundi si Wally. Yan, Sir Wally Bayola, grabe. Talagang alam mo, bilang ikaw ay tigahanga nila, si Jose Manalo, idol ko rin yan at talagang wala akong problema sa pagpapatawa ni Jose Manalo. Goods na goods, talagang mas gugustuhin ko yan kaysa kay Vice Ganda. Si Jose Manalo, talagang idol ko yan sa pagpapatawa at isa na rin yan si Wally Bayola. Grabe. Wally Bayola, nakita nyo na may video ako dyan, short video tayo Nor. Basta may video ako dyan, Wally, na siya mismo yung lumapit sa akin at nagpasalamat siya sa akin kasi siyempre napapanood niya rin siguro yung video natin at nasabi niya na, "Uy, Jay, napapanood kita ha. Maraming salamat sa paglaban mo, laban sa mga basher namin." Siyempre ng Tito Vic and Joey. So sabi ko, grabe yun grabe. Tapos niyakap pa talaga ako niyan ni Sir Wally Bayola. At hindi lang isang beses. Kada makikita niya ako sa studio, ginagawa niya ho yun. Ganun kabait si Sir Wally. Pangalawang pinakamabait dyan, si Paulo. Oo, kahit talagang nag-ini-entertain niya yung mga off-cam, on-cam, ini-entertain niya ho yung mga manonood sa studio. Talagang sobrang bait. Tatabi sa'yo bigla yan. Wala yang ka-arte-arte. Wala yang tawag dito. Alam mo yun, wala siyang pakialam. Basta, pagkano kanyan, ako nga, lagi akong binibiro nun na parang tumatambay na daw ako doon. So lahat naman talaga din mabait. Pero ako, may isa akong tao na never hindi ko naman sinasabing i-approach niya ako or parang suklian ko yung pagtatanggol ko sa kanila. May isang tao dyan na talagang never kahit na magpa-picture kami, parang never talaga wala talaga akong ni isang maayos na picture sa kanya. Hindi talaga. Kahit makipagkamay, makipag-peace bomb, hindi niya ginawa. Kahit anong gawin ko, di ko alam, baka galit lang siya sa akin. Or tapos may nalaman pa din ako dati, pang kwento to sa tito ko pa, na nag-audition sila ng dance contest ng Itbulaga. Isa rin sa tumarantado sa kanila tong tao na to. Yun nga ay si Jose Manalo. Talagang sobrang suplado talaga ni Sir Jose Manalo. Pero ulitin ko sa pagpapatawa, walang problema si Jose, napaka-idol ko yan. Pero yun nga lang sa attitude, o baka talagang ganun lang talaga siya, focus lang siya sa trabaho. Pero ayon dito, eto kasi matagal niyang kasama Anjo Iliana no? Kaya mapapaisip ka na, totoo nga kasi naranasan ko din Naranasan ko din kay Jose Manalo. Talagang never akong pinansin nun. Talagang kahit anong gawin ko nun, "Sir, pa-picture naman." Wala talaga. Lalayasan ka. So baka focus lang siya sa trabaho. Pero dito, ayon sa sinabi ni Anjo Iliana, talagang may ugali talaga si Jose Manalo. At doon nga sa tito ko, kwento ko lang. Dati kasi, si Jose Manalo daw, cameraman pa lang noon. Ay, hindi pala. Floor manager. Tama ba? Floor manager ba? Basta yun. Nilapitan daw sila ni Jose Manalo.
Sabi ni Jose Manalo. Nako, magagaling mga kalaban, hindi kayo mananalo dyan. Ako sa inyo, magsiuwi na lang kayo. Sinabi sa kanila ni Jose. No, ayun nang sinabi sa kanila ni Jose. At dito naman, yung one for all for one dito sa lugar namin, tawag dito, nakita ko din ulit sila. Dati pa, bago pa ako mag-TBJ Defender, talagang never din talagang naman si Jose. Hindi katulad ni Wally tsaka ni Paulo, talagang grabe, hindi sila maarte. Hindi sila pag nagpa-picture, talagang pag kinausap ka, talagang goods na goods. Hindi sila yung parang mabait lang o on cam, ganun, hindi. So tuloy natin to. Pero grabe yun ha, gulat ako dun ha. Asawa, yung jowa dati ni Anjo Iliana, asawa na ngayon ni Jose. Maranan, yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Hindi mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa. Oo. Nagbenta ng bangin. Nagbenta ng bangin? Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala niyo, may kaso yan. Iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Di ko alam yun. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo nilang yung mga kaso niyan. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan. Nako. At sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Sa kanta lang eh. Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pero yun pa pala, isa pang issue yun ha. Pinalitan na ho yun ngayon. Ang nakalagay na Jose. Si Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Hindi totoo po, pinalitan na kasi kung updated lang kayo sa TBJ, ngayon po pinalitan na yung lyrics nun, wala na si Anjo. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Ayun, alam naman pala niya, pinalitan na. Si Jose Manalo, mukhang may ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng Tiraulo ka. Ugali, tsaka ng anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo. Tsaka ito pala, ang pangit pa kay Jose, kahit napapanood ng mga viewers sa studio, lantaran siyang lantaran siyang pagalitan niya yung mga cameraman. Talaga doon napansin ko din talaga yon na alam mo yun na pagdating niya talagang utos siya ng utos. Utos siya ng utos sa mga staff, sa mga camera. Basta utos siya ng utos tapos galit. Oo, tapos yung mga staff naman doon natataranta. Oo, ganun siya ganun yung karakas ni Jose doon sa loob ng studio. Grabe din yun eh. Kaya sabi ko, hindi, baka natural lang. Iniisip ko naman nun, ay natural lang siguro sa kanila to. Natural lang to sa trabaho nila. Kasi syempre, show to eh. Bawal ka talagang magkamali dun. May nang iniisip ko. Pero parang hindi nalalayo sa attitude ni Willie Rebillame eh. Si Jose Manalo pagdating, ay hindi naman. Kasi si Willie sobra eh, no? Live talaga mangpahiya yun eh. Si Jose naman, wala naman. Pero siguro meron, hindi lang napapansin. Hindi lang siguro talaga napapansin. Sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Ito naman pass na to eh. Nakaraan na to. Na ako sa kanta. Natawa lang ako. Talagang yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero paring Joey,
paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics, ha? Hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic, ha? Yun lang. Kung aawayin mo si Henyo Master Joey De Leon, parang di ata ako papayag din dun. Yan pa pala, hindi ko naalala. Yan isa sa pinakamabait pala din. Talaga. Si Henyo Master Joey De Leon, grabe din yan. Hindi yan talagang kada makikita kami niyan, kada talagang babatiin ka at tatawagin ka pa, ganun siya parang tropa lang at si Henyo Master Joey De Leon. Hindi alam mo Sir Anjo, siguro mas maganda kung wag mo naman idamay din lahat. Oo. Wag mo din idamay lahat, hindi porke tumawa parang ikaw na yung pinagtatawanan. Oo. Kung galit ka kay Tito Soto, huwag mo sana idamay yung iba. Katulad yan, sila Bossing Vic Soto, si Joey De Leon. Okay ka na dun kay Kasi 'di ba sabi mo nga kaya ka nagalit dahil una sa politics sa ginagawa ni Tito Soto. So doon lang dapat tayo sumentro. Huwag na tayong mangdamay. Kasi parang ang lumalabas nito parang ang tawag ano man pwedeng sabihin. Parang lumalabas kasi parang sobrang hate mo na yung buong Dabarkads. Kasi pag TBJ, okay na yung banatan si Tito Soto, pero pagdating kay Bossing Vic at kay Sir Joey De Leon, wala naman silang ginawa at tumawa lang, hindi na dapat yun Siguro baka dahil sa galit mo kay Tito Soto kaya nasasabi mo yan, pero bilang sumusuporta sa inyo parang mali naman yun na idadamay mo pati yung dalawa. Okay lang sa akin tumawa kayo, basta hanggang tawa lang, ha. Huwag nyo kong sisiraan, ha. Alam nyo na. Parang Joey. Parang Vic. Okay, so it's alright. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So kay Margin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So magandang gabi and good night everybody. Ay nako, So may pang-asar pa kayo kay Jose Manalo nung uli. Pero yun nga, doon kasi etong si Sir Anjo, inanuhan to binigyan to ng painting ni Sir Joey De Leon, tapos ibinenta kay Bustoyo. Kaya yung damit ko dito, kaya yung damit ko rito hanggang ngayon nandito pa, ipapakita ko sa inyo, ha. Wait lang, papakita ko sa inyo yung yung damit na yun. Wait lang, play mo na natin to. Kukunin ko lang saglit, ha. Kukunin ko lang saglit. Mukhang may pagtingin. Pinalitan, malamang idea niya. Si Jose Manalo, mukhang ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng niya, ugali, tsaka ng wait lang guys, kinukuha ko lang, ha. Kinukuha ko lang yung damit. Binibili nga sa akin to sa Manalo. Sa akin tong damit na to, 70,000 yung kasagsagan nung medyo naluma siya, hindi ko siya napa print tuloy. Yung basta wala kasi ako mahanap, pero hanggang ngayon naghahanap ako, pero na siya, nanilaw. Hindi naman, pero yan yan ang niya, tayan yung pirma ni Umuya Parador. Hindi ko to nilalabang Yan po kasi yung pirma ni Tito Soto, ni Bossing Vic Soto, tsaka ni Joey De Leon. Etong damit na to, yan ng Tito Vic and Joey, na hanggang ngayon nasa akin pa yan. At meron pang black na damit na ibinigay sa akin.
ni Sir Joey De Leon at sombrero ata. Basta marami at may picture to, may video na nandiyan sa YouTube ko na ibinigay niya sa akin nito at pinirmahan nila, no, pinirmahan nilang tatlo to. Pero ang habang buhay yan dyan sa akin kasi syempre alam niyo naman, no, ngayon talaga pag isa kang tigahanga ng mga idol mo, ulitin ko nga sa inyo, si Tito Soto, idol ko yan pagdating sa pagpapatawa, pagdating sa show ng Itbulaga. Pero pagdating sa Senado, laglag na. Hindi na. Nung una, oo. Pero ngayon, wala talaga. Sablay Anong gagawin natin? Diba? Sablay Alangan naman na kahit iniidolo ko siya pagdating sa showbiz, sablay siya sa pagiging politics. Alangan na itolerate ko yun. Ang pangit naman. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa napag-usapan natin, no? I-komento nyo na lang po dyan sa baba. At syempre, pakidamay na rin po ang pag-like, pag-share at pag-click, idamay nyo na rin yung join button at super thanks dyan. At pakishare nitong video na to para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. At suportahan natin ang SMNI Foundation. Dito walang pilitan, nakatulong ka na sa mga kababayan natin. At syempre pakidamay na rin po at pakipollow po ang Facebook page ng Vox Populi kung saan kami mapapanood ng Banateros tuwing Sabado 6 p.m. Tama ba? 6 p.m. to 8 a.m. ba? sorry hindi ko makakalimutin kasi ako basta pakipollow po Vox Populi. Nandito ba yung picture? Tingnan ko nga. Wait lang ha. Tingnan ko kung nandito yung picture ng Vox Populi. Tingnan natin para makita nyo. Sana hindi ko nabura. Sana. Ito. Nandito pala. Ito. Makita ko. Ito po yung logo po ng kung saan nyo kami mapapanood ng Banateros tuwing Sabado. At ayan po. Ito po. Yung Vox Populi. Ang boses, no? Ang boses ng bayan, syempre, ang Banateros yan, no? Diyan po kayo mapapanood at pakipollow po ang Facebook page na yan para updated po kayo sa mga totoong balita na ibabalita po ng buong Banateros Brothers. At syempre, suportahan nyo na rin ng Banateros Brothers sa pinamumunuan ni Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Parang RJ, Sir Jack, at syempre ako. At syempre yung mga tropa pits natin yan, ang mga DDS vlogger, yan sila Don Mar TV at PH Update. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. Nasaan na yan? God bless and peace and bye-bye. Performance will start momentarily.